quick review na tayo ulit. Sub-ohm tank naman, gawa ng Hellvape and ng Wirise o Wirise, kung ano man yung tamang pronunciation. Siya si launcher sub-ohm tank. Yan. Check natin yung loob para makita nyo. Check na natin siya. Launcher na sub-ohm tank. So laman ng loob, yung mismong tank niya, spare na bubble glass. Baliktad siya dun sa mga nakasanayan yung tank. Lagi ang pag spare straight. Ito ang spare niya is bubble glass. Ayan yung spare niya. Ito yung mismong tank. Kakaiba tong tank na to. Ibang sub-ohm. Dalawang coil yan. Yung isa ginagamit ko na, so ito na lang ipapakita ko sa inyo. Tapos andito yung mga O-rings and user manual. Sa coil, ang kasama niya is, ano bang reading nitong isa? Ito yung kasama niyang, yung isang spare 0.21 ohm, 40 to 60 watts. Tapos yung isang kasama is same din pala, same lang sila na 0.21 ohm. Ayan, kung mapapansin nyo, malaki yung butas nito compare mo dun sa ibang OCC na nakasanayan nyo. Ayan, mesh coil. Ayan siya, 0.21, 40 to 60 watts. So paano siya? Yung ibang sub-ohm sa ilalim, tatanggalin mo yung pinaka 510 nya, doon kayo maglalagay ng OCC. Ito iba, sa ibabaw. Bali, diroscas lang siya. Tanggalin nyo lang yung pinaka drip tip, yung buo. Ayan. Tapos lalagay mo yung OCC. So ang placing ng coil nya is, lagi ito lang yung tignan nyo. Yung mas malaking butas sa ibabaw, lagi siya nandito. Up lagi. Down, itong side na to. Parang ganito. Yan. Tapos ipupush mo lang siya. Wala naman siyang tamang placement ng coil. So kahit ano pwede, ipupush mo lang siyang ganyan. Ayan na siya. Nakakabit na siya dito sa loob ng sub-ohm. Hindi siya ganun kakomplikado. Bago lang. First to ng sub-ohm tank na ganito. So maganda yung nangyari sa kanya. At least may bago tayong may experience. Bottom airflow. Sa mga nagsasabi pag bottom airflow, malakas mag-leak o madaling nagli-leak yung tank. Ito wala. May moisture sa loob, which is normal kahit saan. Pero leak, wala. Ayun yung maganda sa kanya. Yung leak, wala. Ngayon, medyo mahirap siya magpalit ng tank. So kailangan mo munang tanggalin to lahat kung magpapalit ka ng bubble glass. Yan. Gawin na natin para makita nyo. Para kung sakaling bumili kayo, alam nyo na yung gagawin. Pag nakita ito, finix ko na eh. Katulad nito, ayan, kung napapansin nyo yung pinaka stopper nya dito sa ilalim nakaangat, ang gagawin nyo lang, ibaon nyo lang siya dito sa may butas, sa mga gilid. Stopper to ng juice para hindi mag-leak sa gilid nung tank. Ayan lang. Ayan lang siya. I-secure nyo lang na nakalock yung pinaka stopper nya para wala kayong maging problema. Then lagay nyo dito. Ito hindi siya kakapit. Baka magulat kayo pag nilagay nyo, maluwag siya. Ang magpapakapit sa kanya is itong top cap. Puta, ayun, ayaw kumapit. Ayan. Ganyan lang siya. Pag magpapalit kayo ng tank, ay ng bubble glass, ganoon lang siya. So madali,
Hindi siya mahirap katulad nung una kong try. Kasi nung una kong try, dumikit yung pinaka stopper dun sa glass. Kaya nasabi ko kanina na mahirap. I-lock nyo lang pala siya para hindi na siya didikit dito sa glass. Hindi kayo mahirapan na magkabit ng glass. So sa OCC, paano kung gagamitin nyo na siya? Katulad lang ng mga ibang OCC natin. Pwede nyong lagyan dito ng juice, dito sa cotton or sa gitna para ma-prime na agad siya, or pwede mong i-direct na dito sa mismong tank. Lagyan mo dito, tapos maghintay ka ng 5 to 10 minutes. Kahit ano, walang kaso. So paano siya? Ganito yung coil. Push down mo lang. And balik mo to. Ayan na siya. Magandang sub-ohm tank. Simple lang pero elegante. Paglagay ng juice, dito pala sa dalawang gilid. So try na natin ngayon yung flavor niya. Try na natin ngayon yung flavor and clouds. So reading ng coil is 0.21, 60 to 70 watts. Firing ako ng 60 watts. Kung gusto niyo magtaas, pwede, pero wag niyo sagad yung 70. Ayun yung ma-advise ko, ha. Kasi mas mabilis masusunog yung coil pag ganon. Pag magma-maximum kayo sa kahit anong coil, mag-less kayo ng 5 lagi. Kunyari, 70, 65, 80, 75. Ganun lang lagi. So, gamit kong mod is Obelisk FC120. Buttercream pecan ng Bakes by 5150. Sa mga pastry lover na ng juice, tapos gusto na mahagod, try nyo to. Okay din siya. So, try na natin ngayon yung flavor. Sa flavor, para sa sub-ohm tank, masarap. Panalo siya sa flavor. Yung clouds, saktong-sakto lang. Hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun kahina. Siguro nasa paghipak nyo na yon, katulad ko, hindi ko siya masyado malong drag since mahagod yung juice. 12 mg din yung gamit ko. Kaya mabigat siya. Pero yung flavor, sobrang sarap. Malasang malasa. And yung coil niya is hindi lang yung flavor yung nilalabas niya. Ang napansin ko dito sa coil na to, may mga ganitong coil talaga kasi na kung ang tawag dito, yung ini-enhance siya palalo yung nicotine ng juice mo. So ito, yung flavor andun na masarap, pero yung hagod ng juice mo, mas papaputokin niya pa. May mga ganyang coil. At isa siya sa ganon, big pro yon para sa kanya. Mas okay yun, okay na okay. Flavor, ayun nga, masarap, panalo. Pros and cons, sa pro muna tayo. Sa akin, pro yung sub-ohm siya, na OCC siya. Katulad ko, tamad na ako mag-build. Gusto ko palit na lang ng palit. Para sa mga tinatamad na mag-build, ito para sa inyo to, pag nilabas to sa Pilipinas, pag dumating, isa sa mga aabangan nyo to. Big pro yung flavor. Para sa sub-ohm tank din, since yung mga huling video ko, sabi ko konting sub-ohm pa lang yung natatry ko. Ngayon dumadami na yung sub-ohm na natatry ko. Masarap siya. Masarap ang flavor nitong launcher tank na to. Big pro din yung mismong itsura niya. Maganda siya eh. Pwede siyang kumbaga i-gel sa lahat. Pwede siya sa kahit anong mod. Wala siyang binabagayan. Lahat sa kanya pwede. Nilagay ko sa Obelisk, pwede. Nilagay ko sa ibang mods ko. Okay siya. Con is ito, yung fill port niya. Kasi tatanggalin mo pa to eh.
may tatanggalin ka dito, ito mismo, para maglagay ka ng juice. Mas okay sana yung kung dislide na lang siya or sa ibang part na wala ka nang tatanggalin para maglagay ka ng juice. Mas madali yung buhay pag ganun eh. Big pro din pala yung sa coil, kasi bago sa paningin ko, bago sa paningin natin. Nasa ibabaw yung paglagay ng coil, hindi sa ilalim. Ayun yung mga pros and cons na nakita ko sa kanya. Dapat nyo, sa mga gusto ng sub-ohm tank, dapat nyo itong abangan. Masarap, malasa, mahagod, tsaka maganda. Ayun lang. Sana nakatulong sa inyo itong quick review natin na to. Abangan nyo itong sub-ohm tank na to. Thank you.